magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? We hope and pray na kayo po ay ligtas, masaya, sa inyong mga tahanan, sa opisina, or marahil ang iba sa inyo ay nasa biyahe. Nais po namin kayong i-welcome dito sa ating programang hatid sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Ito ang programang naglalayong matulungan ang mga kababaihan upang harapin ang mga hamon sa buhay with grace and confidence. Ito po ang programang Women in Good Shape. Ako po ang inyong lingkod, si Sister Lolit Agdepa. Samahan niyo po kaming muli sa panibago nating episode at kilalanin ang isang babaeng ginamit ang angking talino at skills upang matulungan ang mga kababaihan dito sa teritoryo ng Luzon. Bago pa tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal at mapagpala naming Diyos, marami pong salamat sa mga biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat dahil sa buong linggo ay inyo pong ipinadama sa amin ang inyong lubos na pagmamahal, pagkalinga at pag-aaruga. Maraming pong salamat sa buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Nabigyan kami ng oportunidad upang mag-serve sa inyo through media ministry. Panginoon, namin hinihiling ang aming mga tagapakinig, taga-subaybay, na patuloy niyo po silang pagpalain. At maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Ito po aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. A woman in good shape is a woman of faith. She takes care of her health, a real and trusted friend. She makes a good profit, a resource as she invests, spends her time working, and makes her life a blessing. A woman in good shape enjoys life in its fullness, problems and challenges she takes to God in prayer. She gives her worth secure, her love beyond measure. She brings the best in life, with Jesus as her guide. A woman in good shape is a woman after God's own heart. The true meaning of life is having a good shape. S, for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H, for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A, for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B, for purpose, the meaning of being called for mission and service. E, for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All these you can get from this program, Women in Good Shape, developing inner beauty, resource from God's love and grace, radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape. Sa atin pong mga kababaihan, hiling po natin sa oras na ito na inyo pong imbitahan ang inyong mga kaibigan, pamilya na manood sa ating programa.
Sa ating mga taga-subaybay sa GSAT Channel 37, huwag po kayong mag-atubili na anyayahan ang ating mga kapwa, kababaihan na manood sa ating programa via live stream. At tayo rin po ay mapapanood sa YouTube channel at mapapakinggan sa AWR. Pwede po kayong mag-text sa ating telephone number na makikita sa screen. At tayo po ay makikita sa iba't ibang platforms, sa iba't ibang mission dito sa teritoryo ng Luzon. Dahil sa programa ito, hiling namin na ang lahat ng mga kababaihan ay magiging women in good shape. Ang sabi ni Ellen G. White dito sa Ministry of Healing, page 147, every gospel worker should feel that giving of instruction in the principles of healthful living is part of his appointed work. Of his work, there is great need, and the world is open for it. So mga kapatid, sa oras pong ito, kilalanin na natin ang ating maging panauhin. Siya po ay isang Women's Ministries President sa kanilang district, sa Central La Union District. Siya po ay Women's Ministries Vice President sa La Union Province Women's Ministry Federation. At siya ay member sa kasulukuyan sa Aringay Seventh-day Adventist Church. So, let us welcome in our midst, brothers and sisters, Sister Jen Bartolo. What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age, but revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is. Her eyes that sees the needs, her hands devoted for labor, her heart so big and warm, her faith to overcome, her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful? Okay, Sister Jen, Yes. kumusta po kayo? Okay naman, ma'am. Kami po ay nagagalak na pinanlakan niyo po kami na maging panauhin namin dito sa ating programa sa Women in Good Shape. Pwede po kayong bumati, Sister Jen. Hello, mga kababayan ko. Yan sa South Cotabato, gano'n din po sa SDA Church ng Aringay. Galing, may mga kilala pala kayo sa South Cotabato. Okay. Sister Jen, ano Yes, po yung inyong previous work bago po kayo nanungkulan sa government service? Ay, ako po ay isang housewife, then member sa Aringay SDA Church. So, bago kayo nag-work, ay plain housewife kayo. Opo, ma'am. So, after that, bilang plain housewife, naisipan yung I must serve. So, ano po yung naging work niyo after that? Nag-apply po ako at natanggap din bilang empleyado ng Department of Health as a midwife.
So naging midwife po kayo? Yes, So, ma'am. ibig sabihin yun din yung preparation nyo sa sa college, yun yung preparation nyo as a midwife. Actually, ang gusto ko sanang course is agriculture. But my mother insist me to get a course of midwifery way back 1980s. Kasi medyo matagal na. Oo. Medyo kailangan kami sa rural doon sa amin sa South Cotabato. So, I prepared to get midwifery course. So, ang mother niyo pala ang nag-influence sa inyo na doon sa community niyo sa saan yun sa Sa Cotabato? South Cotabato po, Tupi, South Cotabato. Tupi, South Cotabato. Ay merong pangangailangan sa inyong komunidad. At saka ang pangailangan yun ay nasa health. Yes, ma'am. So, sinunod niyo yung wish ng mother mo na maging isang midwife. Sinusunod niyo po kaya sa college? Opo, sinunod ko po kasi alam ko mother knows best naman. So, ibig sabihin, ganun pala ang mother mo, no? Hindi niya tinitingnan na, dapat yayaman ako. Kung hindi, nakita niya yung pangailangan sa inyong community. So, yun yung parang dun ka in-encourage na dapat ikaw anak ay magiging isang midwife. Yes, ma'am. So, from 2P ay nag-transfer po kayo dito sa La Union po. La Union. Paano po kayo nag-transfer dito sa La Union? I met one of my co-office mate, Ilocana. So, they introduced me to her friend. So, I was able to, nakapunta po ako ng La Union. In short, nakapangasawa kayo ng isang Nakapangasawa ako ng Ilocano. Ilocano. Okay, so ganun pa man, parang from 2P, pagpunta niyo dito sa Luzon ay talagang midwife na kayo. Yes, ma'am. So saan kayo nag-serve noon? Dito sa Luzon? Dito po sa Aringay RHU, Rural Health Unit po. As a midwife po. I was employed for 37 years. Oh, wow, 37 years. Ma'am. So parang 80s kayo nag-start? Yes, ma'am, 80s po. And I'm thankful, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakabigay din ako ng serbisyo sa amin, sa Aringay. 37 years in service. So 37. So, yes, 37 years. Nag-start kayo ng 1980s. 80s po. May pagkakaiba ba yung, siyempre midwife, ang role ninyo ay nagpapaanak kayo. May kaibahan ba yung the way na magpaanak kayo ngayon back in the 80s? Ano yung pagkakaiba? Ang sa 1980s po is hindi po pa kami nagpapaanak, sa home deliveries kami. So, Ibig sabihin ng home deliveries, pinupuntahan nyo sa bahay mismo? Yes, okay. ma'am. Sa bahay kami nagpapaanak. On the time, sa mga rural areas kasi, wala pa kaming lying in on the time. So, we have to magpapaanak po kami sa mga bahay. So, maraming challenges po pag home deliveries kasi dapat naka-mindset ka, wala kang assistant na doktor, ang assistant mo lang hilot. So, lahat ng responsibilidad nasa iyo. Mahirap kasi pag nagpapaanak ka ng bahay kasi ang hawak mo dalawang buhay, both the life of the mother and the baby. So, you have very, dapat naka-mindset ka, naka-prepared ka kasi there is sometimes na when it comes to deliveries, even though you are expecting na you can deliver normally, but sometimes may mga complication during deliveries. Sometimes profuse bleeding or uterine attenuation. So you are prepared on that yung mangyayari situation, na yan, mga scenario na gano'n. And one thing that sa experience ko, talagang dapat ang Panginoon nasa atin kasi siya ang magaguide sa atin, tuturo kung anong dapat ang gagawin natin when it comes to that situation, nahirap na mga situation. Mas ibig sabihin, pagbaba nyo sa bahay nyo, example, may tumawag. So pagbaba mo, nag-pray ka talaga, mindset na I must be strong. Hindi mo alam kung anong senaryo na mangyayari. Yes, ma'am. So,
talaga before going to handle my patient, I always ask the Lord's guidance. Mm-mm. So, Natutulungan po. malaking tulong po ang prayer. Ang prayer. Yes po. So, yung sinabi mo kanina na parang responsibilidad mo yung buhay ng dalawa, Yes, ma'am. mama at saka anak. So, prior to panganganak, meron ba kayong ginagawang profiling sa mga nagbubuntis pa or automatic na pagtatawagan kayo, punta kayo doon? Paano po ang sistema noon? Ang sistema po namin sa barangay, no, we are encouraging na all pregnant women should check up in the health facilities. Kasi doon natin makikita kung may mga problema ang isang buntis, no? Mhm. So kung may problema, i-refer na natin sa hospital so that they can assess the patient ng mabuti, no? Kung may mga medical condition, so para malalaman na dapat hindi siya pwedeng manganak sa bahay kasi dapat sa hospital siya manganak. So, para maiwasan natin yung mga complication sa panganganak. So, meron kayong sinasabing monthly profiling or monthly check-up? Monthly check-up po. Dapat every pregnant mother, kinoconsider namin na dapat may 4 or more visit bago siya manganak. So, noon, paano yun malalaman yung health ng mother? May mga na ba yun? Mga blood test, mga CBC, meron na doon sa 80s? Nag-record po kami ng laboratory para malalaman namin na hindi anemic ang pasyente, normal ang hemoglobin niya, saka yung mga ibang urinalysis, gano'n. Lahat ng laboratory pina-record namin para makita namin kung may yung mga health health condition. So, noon ba, Sister Jen, meron na bang sa 80s, malalaman niyo na ba na ang ay yung tinatawag niyang suhi, yung mauna yung paa sa pagpanganak? May ma-detect na ba noon? Sa time? Noong panahon, kasi wala pa tayo masyadong ultrasound, no? Kasi yung ginagamit na ultrasound. Minsan, sa mga twin pregnancy, minsan hindi namin nadidetect na talagang buntis kasi minsan may mga kamba yung nagpapatong. Pag in-examine mo siya, parang alam mo single lang siya, single baby. Pero actually, double pala. So, one thing na namin, minsan, pag twin, talagang malaki, big. Malaki ang pagbubuntis niya, ang mother. Kasi nai-compare mo sa maliit, sa single na baby at saka malaki. Usually, ang kambal, malaki talaga ang tiyan. Malaki nito. So, ibig sabihin ay itong mother na ito na buntis ay malaki ang tiyan. Automatic yung sabihin or twin? Pero sometimes, there are mothers na talaga na big babies, talaga malaki din ang tiyan niya. So usually nalalaman ang twins during heartbeat. Minsan dalawa ang narinig sa stethoscope. So yun yung experience nun. So, tinignan natin yung gaano ka, parang challenging yung pagpaanak. May experience ba kayong na parang very challenging talaga na, nako, hindi mo in-expect? Yes, ma'am. Sometimes, you're expecting single, then twin pregnancy pa at dalawa pa ang lalabas. So, challenge yun? So, challenge mo talaga, ma'am. Kasi, sometimes, usually kasi sa mga twin pregnancy, may mga complication na. Like, uterine atony, hindi siya magkocontract ang matriz kasi nga, big baby or something twin, dalawa ang lumabas. So, in-expect na talaga yun minsan. Pero may mga cases naman na normal naman. So, maintindihan ko na as a midwife, hindi mo pipiliin yung oras na saan kayo kung kailan kayo mag-respond. So, any day, any hour of the day or night, kung merong tatawag, you are obliged talaga ba to? Yes, ma'am. Ang midwife kasi is 24 hours duty. Even though may bagyo, may baha, you have to answer the call. Kasi it's our obligation na talagang magbigay ng service, especially sa mga bad weather. So may na-experience for 37 years, nag-experience ka na maski bagyo,
maski malayo pa siguro. Oo. Sometimes, naglalakad. magbo-boat kami just to To reach the place. Kasi Carayan na. So, I have experienced that. So, ganun ka-challenging. So, with that, meron bang time na dahil sa mga siguro few months na nag-experience kayo ng napaka-challenging, meron bang time na sinasabi mo sa sarili, ay mag-change ako ng work? Ayaw ko na. May time noon na parang mag-give up ako, but kasi hindi ko na maano masyado ang family ko because of my work. But it's a challenge for me na I have to continue my work because I think na ito ang binigay ng Panginoon sa akin na talent ko to give service regardless financially ang mga patient, and to share also the love of God sa mga kababaihan. So meron palang time na parang nagbabalance ka, parang nagdadalawang isip, ano kaya ituloy ko kaya ito, maiwanan ko naman ang family. At the same time, pag sinasabing iwanan, parang siguro makonsensya rin, ay ano na kaya mangyari? Meron bang pagkakataon na gano'n? May mga times din gano'n, ma'am, pero naisip ko na rin na parang naumpisan ko na rin at saka masaya naman ako na mag-give ng kakayahan kong service sa mga, especially sa mga taong indigent, no, na mga pasyente namin na malayo na pupunta na sa bayan just to ng medical help or needs nila. So kami pag nasa barangay naman kami, we are trained naman to yung mga simple cases lang like colds, cough, fever. So hindi na sila masyadong pupunta sa malayo, maggastos pa ng malaki. So, just to makuha lang yung mga kailangan nila po. So nung nakaabot ka talaga ng 37 years, no? Yes, ma'am. What inspired you na manatili sa ganyang klaseng work sa midwife? Ano yung nag-inspire sa'yo? Ang nag-inspire sa akin ang Panginoon. Pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin ang kapwa mo. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng talent at saka blessing, hindi lang sa akin, saka sa family ko rin. So, when you decide na ito na ang work ko, paano mo in-explain sa family mo? Nung umpisa pa ako, medyo nag-adjust na rin yung mga anak ko kasi nga, siyempre, sometimes pag may nagpaanak ako, hindi ako pwedeng makaluto ng breakfast nila, but unti-unti natuto na rin sila magluto. Sabi ko sa kanila, may trabaho ako, basta may pagkain niya sa rep, kung anong gusto niyo lutuin niyo na. Sabi ko sa kanila, natuto na rin sila. Parang may maganda ding naidulot kasi in your absence, natuto silang maging independent, magluto, maglinis, maglaba, and then at the same time siguro very understanding. Kasi baka may mga moments na specialty nila. So wala po kayo. Oo, ma'am. Minsan talagang hindi ko maiwasan talaga minsan. Kung minsan yung sabi nila, Mami, lalabas tayo, family day naman tayo. Minsan may time pa na naka-ready na kami, sasakay na kami. May mga anak naman ulit, hindi na ako. Sabi naman ng mga anak ko, palaging puspon na lang ng puspon, ma'am, ang gusto natin. Sabi ko talagang ganun, anak ko, maintindihan nyo sana ang trabaho ko. Sa katagalan na rin, natutunan na rin nila. So, ganun pala na parang inintindi na kayo. Inintindi na lahat. At the same time. So within that 37 years, ano yung sinasabi mong, this is my ministry? Anong ginagawa mo sa mga pasyente? This is my... Sinasabi mo, ministry ko na ito as a midwife. Ano yung ministry nyo sa mga pasyente nyo? Ang naano ko lang talaga sa trabaho as a midwife, yung patient ko talaga. Patient. Number one, patient talaga. Kasi minsan hindi natin mga tao, hindi pare-pareho ang mind, pag-iisip. Minsan may mamakulit din. May mga makulit, pasyente na. May mamakulit. But then, na-adjust ko na rin. Saka talaga, when you are in the government service, you are sabi nila, government servant ka na.
Yun nga, minsan, number one, yung pagmamahal mo sa Panginoon mo, sa kakapuha mo. So minahal mo na sila, nakita mo na yung makulit na sila, parang ayawan mo na sana, no? Yes, ma'am. Pero kailangan when it comes to kasi midwife sa bahay lang, may mga times ba na yung mga patient mo as part of ministry tinutulungan mo? Oo, ma'am, marami kami yung pasyente na mga indigent. Minsan, pag pumunta sa inyo, wala namang makukuha ang gamot sa center. So, financially, parang kasanayan ko na rin yun na pagka sabihin sa akin na, ma'am, wala akong ibibili ng gamot. So, I have to share my blessing to them. So nag-share ka ng blessing sa kanila. So, may mga times talaga na pupunta sa inyo na walang gamot sa, ano ba yung mga gamot? Mga vitamins. Vitamins. So, ibig sabihin, aside sa tinutulungan, pasensya, kailangan din bigyan sila. So, support talaga. So, sabi mo kanina, yung kapag is the welfare of the child and the parents. Anong ginagawa mo para parang mapanatili silang malusog? Aside sa yung mga binibigyan mo sila ng kasi ang isang programa money ng Department of Health, yung expanded program on immunization. So, ang ginagawa ko, dapat kasi ang bakuna dapat kumpleto. Pag kulang ang bakuna, hindi naman effective sa katawan ng bata. So, I have to home visit all the children, lahat ng mga bata sa barangay na hindi na kumpleto ang bakuna. So, check mo talaga. Kasi we have a record, no? May record kami. So, lahat ng bata, kasi may mga barangay health worker naman kami na pwedeng utusan. Pag yung isang anak niya ni hindi pa pala kumpleto ang bakuna, kulang pa ang measles. So, monthly, tine-check namin ang record. Dapat lahat ng mga bata mabakunahan. Sunod, pag mother's class naman, kasi nagkakaroon din kami ng mga mother's class. Parang ginagather niyo yung lahat ng pregnant or maski hindi pregnant, ginagather niyo sa mother's class? Yes, ma'am. Ano po ang activities niyo doon? Ma'am, nagma-mother's class kami at tinuturuan namin sila paano i-prepare ang mga nutritious foods sa anak nila para hindi sila mag-malnourished. Mga guide na sa mga healthy food. Oo. Ang ipapakain na sa anak nila. At saka yung mga tinuturuan din namin sila yung mga responsible parenthood na dapat alam nila na importante na paaralin ang mga bata. So aside sa spiritual side naman? Yes, ma'am. Paano silang, sa spiritual side naman ng mga parents, ano yung mga ginagawa? Ang sabi namin, ang mga anak nila blessing sa Panginoon. It's a blessing from God. Kasi nga iba, kahit na ilang hindi siya nagkakaroon. So, they have to train, hindi lang yung physically, yung spiritual life ng mga bata din dapat turuan din nila. Kasi sabi ko nga sa kanila, ang unang parents is the mother. So, you have to turuan natin ang mga anak natin habang maliit pa sila. Saka yung mga good manners and right conduct, dapat alam nila yun. So, yun yung maganda. So, it's an opportunity also to serve para matutunan din nila ng mga parents about nutritious food, at the same time, matuturuan din sila about God. So, yun palang parang organized na sila sa mother's class. So, ibig sabihin yung mga napaanak mo na noon, mga parents, siguro malalaki na sila ngayon. Yes, so, parang feeling ba na part na sila ng family? Hindi mo sila makalimutan? Parang, anong feeling na makita mo na yung mga, ito, ako, nagpa-anak nito. Ano yung feeling? I'm proud, I'm happy. Yung sabi ko sa kanila, ang minsan sa health center, yung pinaanak ko na, naging kasama ko na rin na empleyado. Oo, naging kasama ko na rin. Pinaanak kita, naging kasama na. So parang, ang feeling mo, masaya ka na nakabigay ka rin ng service sa kanila noon, on that time. Saka rin sila, mostly, naka-abroad na ng mga Pag dumating naman sila, kahit na hindi mo na hingiin, kasi minsan nahiya din ako pupunta, nabalitaan, nahiya ako, baka sabihin pasalubong, inaabot nila. Yung
may sa pa, parang utang na loob na rin nila na inaabot nila, hinatid nila sa bahay, hindi ako pupunta sa bahay nila. Okay. Nakakataba ng puso pala na nung maaring isa sa kanila nag-reach out ka, may bagyo, tapos nahirapan yung mother. Pero at the same time, parang, yung nahirapan ka noon, akala mo, parang pagpapalaki pa lang mahirap, tapos bumabalik sa'yo. Isa yung sa nakita mong inspiration na parang sabi mo, ay, buti na lang, nagstay ako. It's part na, parang hindi man anuhan yung hindi man inaasahan yung mga dumadabding. Bumalik din. At saka, napaka-na-experience na yung sabi nga na love begets love. Love begets love. Siguro nakwento ng mother na ito si Sister Jen, siya sa inyo. So you worked there for 37 years. And after working, balita ko ay sumaba ka ulit sa government service. Ganda mo sa akin, paano nag-retire na po kayo? Yes, ma'am. After retirement, sana mamasyal na lang Pero yes, hindi pa. Meron pang service. Paano ka na naman tinawag na finance sa ibang klaseng service? Yun nga, nung nag-retired ako, sabi ng mga barangay worker ko, ma'am, takbo ka nga ng kagawad para magtuwa ka naman ng kagawad, ma'am, para yung parang parang gusto nila na may din sila, continue. Yung may Tagalog, parang magtayo din sa kanila, mag-depend sa kanila sa session, yung ma-increase naman yung sweldo nila. Ka ma'am, sabi nila, yung talagang nangyari na rin. Kasi nung nag-session na kami, sabi ko sa kanila, kung may kunting pundo pa dyan, dagdagan nyo naman ang sahod ng mga BSW kasi kawawa naman sila. So ibig sabihin, aside from the actual na nagpapaanak kayo, merong isang klaseng service din na tinawag kayo ng Panginoon to represent the BHW still in the area of health. Yes, ma'am. So sa ganun na ay pinagkaloob lamang ng Diyos na nanalo kayo. Yes, ma'am. At saka ang ko kasi, sabi nga nila tuloy-tuloy ang serbisyo. Talagang tuloy-tuloy kasi midwife nga ako, saka nasa yung mga BSW, mostly of them, bago pa sila. So, tinuturuan ko pa rin sila. Tinuturuan ko pa rin sila, ma'am. Saka yung service tuloy-tuloy na rin sa mga kabaranggayan ko. Kasi pag pumuntang senior citizen sa akin, mga senior dyan na, ma'am, daw kami, mag-renew kami ng ID namin, ma'am. Wala naman kami pamasahe. Sige, yari ng tricycle. Ilan ba kayo? 5 kayo, ma'am. Sige, magkano ba yung bigay ko na lahat. Sige, ganun na lang. Sabi ko, magkuha na kayo ng bagong ID nyo para magamit. Maraming, sa barangay kasi maraming mga services talaga na mostly indigent. So, natutulungan mo rin yung mga health advocates, noon ikaw ang actual, ngayon ang health advocates ay parang na-empower mo na din. Natulungan mo na sila, tapos at the same time in some other ways meron pa rin yun bang klase ng service sa mother's class although wala na kayo doon? Actually ngayon kasi nga yung midwife bago pa. Yung mga ikot-ikot, mga programa hindi niya pa masyado na-implement. Yung minsan kine-question ko siya, at hindi ka nagmamamothers. Kasi dami mothers, turuan mo sila kung anong gawin ng mga anak nila. Yan, yung mga nabakunahan na yan, kung anong papainom, anong gawin nila pag may fever. Dapat mag-health education ka, sabi ka, para matuto na may mga mothers, especially yung mga panganay, wala na silang alam. Hindi lang yung breastfeeding. Tingnan mo, pepet ng bata. Tingnan mo yung suso kung may lumalabas pa. Ay, gano'n. Mag-nutrition pa. So, ibig sabihin, although ikaw na yung nag-encourage at saka nag-motivate ng mga sumusunod. Sabihin, yung parang pumalit or mga health advocates na kung saan kayo na komunidad na in-encourage mo rin na kung ano yung mga nasimulan mo sa mother's class ay ituloy pa rin.
So, yun ang kagandahan pala sa sa journey na although sinasabi natin hindi ka na midwife doon Yes, sa ma'am. pero nasa health advocate pa rin kayo. Yes, ma'am, related pa rin sa health. Ang binigay sa inyo as the Committee on Health kasi ako yun. kayo ang pinili sa committee. Punta pa tayo sa inyong pag-serve sa Women's Ministry sa Federation. I remembered in 2016 ay kayo po ay na-elect na president sa ating federation. Okay, sa La Union. So, from the government work, paano mo na-extend or paano mo na-encourage ang mga member na mayroong involvement sa health ministry sa inyong area? So, ano yung activities ninyo? May activities namin noon, first na namin, all officers sa federation, mag-visit kami every Saturday, every church. So, we did that. So, we introduce ourselves, we are the, and then, we are the one holding all the programs sa Sabbath School as a Divine before. Then, one of our program is our seminar in Baguio before. So, about health din. About health. Then, alam ko na medyo masaya. All women's ministry, masaya sila kasi they enjoyed exercising like Zumba, and sa Baguio, may seminar. So, we presented a dance. A dance. So, I know that, alam ko na masaya din ang mga women na ipatuloy natin ang ating mga health advocates para yung ibang mga women naman invite natin sila. So sa inyong ngayon, sa inyong area ngayon, meron ba kayong mga activities na related to health? Yes, ma'am. Natuloy ba yung advocacy sa Mother's Class sa ngayon? When we have our nurturing and dulaw, so nakita namin na maraming mga kababaihan din doon. So, at saka mga bata, nag-feeding kami doon. So, feeding program yung nyo? Before feeding, so we have a short program. Tinuturuan yung mga bata na mag-awit. Then, after awit, may mga kunting message, then feeding. Mag-lecture. So, sa feeding, meron din ba kayong ministry sa mga mothers ng mga bata na yun? Meron din kayong ministry? Ano yung nag-feeding dito na area? Anong ginagawa niyo sa mga mothers? Yung mga mothers, sinuturuan ko kasi may isang mother doon na pinakita na may bukol dito sa side. So, sabi ko sa kanya, magpagamot ka. So, binigyan ko ng financial. Sabi ko, magpa-check ako sa regional. Sabi ko, saka yung 3 doon na mother din, ang isa, anemic. Idala ko rin sa doktor kasi pina-check ako, binilang ko rin ng vitamins. Kasi nga nung during nurturing, para palaging nahihilo. So, sabi ko sa kanya, mag-check up ka nga. So, tatlo sila noon na mothers na isa, nag-uubo. Tagalan ng ubo, very dry cough. Sabi ko, magpagamot ka. Sabi ko, inassist ko na sa IHU, sunod yung reseta. Ako na lahat bumili. As women's ministries, as a whole sa inyong area, ano yung involvement ng mga women doon? Kasama ba sila sa mga activities ninyo sa yung advocacy ninyo sa feeding? Feeding, saka nag-BBS din po kami. Kasama ko rin mga mothers. So, yung sa BBS ninyo, part of the spiritual training doon sa mga yung advocacy ninyo na dapat concern ninyo ang mother at saka the same time ang mga children. So, part ng advocacy ninyo ay How about, anong ginagawa niyo sa mother? Sa mother ng grupo ng mga mothers sa inyong lugar? Sa yung mga sinasabi natin mga indigents? Yung sa mga mothers kasi sa mga indigent namin, ma'am, namin, continue follow-up namin. Meron kayong talagang continued follow-up. Kasama nyo, so ngayon, kasama nyo, wala ka na doon sa government. Kasama nyo na, involved na mga women. Ma'am, kami nang nag-nurture, kasama namin. Is this a regular activity sa inyo? Yes, ma'am, weekly. So meron kayong weekly activities na, meron kayong target area? Area, ma'am. A target area na
dito na area, ito ang, parang inaalam din naman, ano kailangan when it comes to health dito na area. Yes, so, kasama mo yung mga women's ministry sa inyong church. So meron kayong regular feeding at the same time, may mga lecture ba kayong ginawa sa mga parents? Parang ano tawag nun? Health education? Ano kami, ma'am? Alternate kami. Alternate. So, like Jumar, kung si Jumar, when it comes to that mga church doctrine, kami naman about health. So it has been a regular. So parang part of your system na talaga na kung ano yung responsibility mo, mag-ministry ka. Yes, ma'am. Mag-ministry ka sa health. So, ngayon ay isang napakasaya naman dahil una, nandun ka sa challenge. Later on, sa challenge, you decided na mag-stay. So, with your experience, paano mo nakita yung yung gabay ng Panginoon? Sa experience mo lang, na masasabing ginabayan ka ng Panginoon. Sa akin, success na naman ako na nakapag-retired ako ng maayos, no? Walang mga problema. Especially sa service ko noon na walang namatay. Kahit na isang nahawak ko. Ay, yung ibig mong sabihin, for 35 years, salamat sa Panginoon na hindi mo talaga na-experience na, yun na nga na, maski anong challenge, buhay sila. Buhay, through prayers. No? Through prayers? No. Kasi there's a time na nag-previous bleeding ang pasyente ko. So, ang tagal ko pa naghanap ng sakayan. Ang prayer ko from the home hanggang sa hospital continuous lang para mahatid ko lang ang pasyente ko sa hospital na buhay. Pero alam mo yung pasyente na yan, sabi ko nga, yung pasyente na yan, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kadami-daming dugo. Sabi ko, kung ano namatay na, pero nabuhay pa rin ang pasyente. Nabuhay ang pasyente. So, yun ang, kung minsan ko, binibisit ko, kamusta ka? Kala ko noon, sabi ko, di ba? Sabi ko, kahit na magdasal kayo, dalawa tayo magdasal, hindi lang ako, magdasal tayo, sabi ko. Yun. So, ibig sabihin, isa sa ipinapasalamat mo sa Panginoon sa inyong 37 experience. Siguro, mabilang niyo ba kung ilan na ang napaanak mong baby? Ay, sa amin kasi, umabot na kayo na 100? Ay, hindi lang 100. Marami kasi nasa Coastal Barangay. Ako, alam nyo naman sa Coastal Barangay, walang family planning. Ang daming bata. Yung nga minsan sabi ko, ang hirap, pero yun lang, ang ano ko lang masabi ko sa buhay ko. Thank the Lord. Thanks the Lord na ginabayan ako sa journey ko sa 37 years na walang namatay na mother sa kamay ko. Yun, walang namatay na mother at the same time baby. Ligtas. So yun talaga ang prayer mo pala sa Panginoon na, Lord, mamanatili ako pero help me na walang mamatay na. Yun talaga yung desire ng heart mo na ligtas. Ano yun? Ligtas ang baby at saka ligtas si mami. So yun yung encourage mo. Kasi nakita nung sa ating talakayan kanina, ang challenge mo doon ay hindi lang parang kung personal, inisip mo, kailangan, Panginoon, wala sanang masamang mangyari sa baby or sa ano. Siguro, sa mga personal din, may challenge ka rin. Comes to relationship, sa mga anak. So, ano yung i-encourage mo na pag ikaw na ang nandoon, paano mo ba i-balance yung ganong klaseng? Paano ba i-balance? Na parang maraming nag-demand sa inyo. Demand ka ng mga parents, demand ka ng mga bata, demand ka ng asawa mo, demand ka rin ng, nagdi-demand yung time para sa ano. Paano mo na-balance yun? Actually, ako naman kasi, nung nag-work ako, pag after office hour na, pero although na 24 hours kami na nagtatrabaho, pero inaano ko rin yung family ko na sa family ko na may makakain ang pamilya ko, kung may kailangan, na ibibigay ko rin lahat sa pamilya ko, sa anak ko. Saka ang pinipray ko palagi sa Panginoon na sana
na ang pag-aaral nila wag nilang kalimutan. Kasi yun lang naman ang kayamanan na pwede ko ibigay sa kanila. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung 3 kong anak nakapagtapos na rin. Nasa line ba sila ng Oo, may ng trabaho health? ka. Nasa line din sila ng health? Hindi ma'am, may trabaho na rin sila. Financially, hindi na ako masyadong nahirapan when it comes financially kasi yung natanggap ko rin sa gobyerno na kunting pera. So, Wala that's akong why, at problema sa parang pamilya ano, nila. Parang may trabaho sila. Parang hindi na ako nila inaasahan. siguro, Enjoy your money, mami. so, isa rin siguro ipapasalamat niyo po yon Sister Jean, na yung sabi natin may mga sacrifices ka noon, pero nakita ng mga anak mo nag-sacrifice, nagporsige din sila. Yun, ma'am. True yan, yun yung totoo. So, nagporsige din sila na din mag-aral din. At saka, parang ngayon na naintindihan na nila na baka nga isa sila sa mga sponsor mo sa mga sa mga women's activities mo na when it comes to feeding at saka education. So ngayon, during our election last week, napili kayong Vice President Social. So, paano, may plano din po ba kayo na i-involve ulit sa health ministry? Ano po ang gagawin, ano yung plano niyo para ma-involve yung mga women or magpatawag ng meeting? Siguro sa health ministry din. Ang health ministry kasi hindi mahirap gawain. At saka mas madaling anuin mga tao when it comes to health eh. Kahit na sabihin mo lang sila blood pressure na dyan, lahat gusto nila. Kasi sa ibang activities naman, parang mas madali kasi sa health ma'am kasi pwede ka mag-feeding, pwede mong tawagin sila. Sa pagkain na yun sa dulaw kasi, pag sabi na may feeding tayo, ang daming pupunta. Pero pag sabi mo lang, mag-Bible study tayo. So pwedeng so may plano na tayo federation federation ko entire La Union province. So madali na namang i-gather yung mga officers na ganun talaga ang unang gawin natin aside sa pagbigay ng Bible study is health ministry, which is nasabi niyo na mas madaling gawin. Mas madaling gawin kaysa direct. So, we're planning to may we have savings of 5,000 the membership before of the old. So, Sister Mercy told me last week na what is your plan to the money left, sabi niya. At sabi ko, if we have to do a feeding. So talagang advocate mo talaga ng feeding kasi mag-feeding tayo. Kasi sa feeding, bali ma-reach mo rin yung mga parents. Ma-reach yung parents, then both bata sa kayang parents. So madaling tawagin pagka. So parang napamahal mo talaga ang mga bata, Yes, wala ma'am. Siyempre, parang yun ang buhay ko sa barangay, mga bata, mga mothers, palagi yung parang yun ang naano ko na rin. Parang ang mother kasi, ang isang ina, pag nahawakan mo siya from prenatal hanggang menopause na yan, ikaw nang kasi during pregnant siya, babakunan ng baby niya, titimbangin mo naman. Then babalik sa'yo, magpapamily planning na yan, hanggang na yan. So, ibig sabihin, prenatal hanggang continuous service na yan. So, ibig sabihin, ikaw lang pupuntahan ang dami mong minahal. Basta, yun nga, sabi hindi mo pwedeng, trabaho lang, wala na. Sabi nga nila sa akin, Jenny, bakit kagawad ang tinakbo? Pwede ka naman mag-direct na magkapitan sa gunawa. Sabi ko, hindi naman pwede. Step by step. Sabi ko na, mahirap naman yung iba naman yung work ko, Sabi ko sa kanya, iba yung work namin, sa iba politics na yan. Mag-aral din ako. Sabi ko pa. So, ibig sabihin, yung naging ka ngayon kagawad is parang dala-dala mo pa rin ang pagmamahal sa parent at saka sa yes ma'am, sa mga bata. So
So, yun na lang. Na ano natin na meron ka ng plano sa mga bata sa ngayon sa federation na naman. Siguro, kung mag-meeting tayo, kasi last week lang yun eh. Kung mag-meeting, kung magpatawag ka ng meeting, tatawagan mo rin yung mga women's ministry na magkaroon kayo ng, as a group na naman. As a group, yes. Hindi is individual. Parang organized group na titingnan yung mga needs. Yung mga, kasi may mga area. Paano ang ginagawa? Survey or nag-visit lang kayo? Nagsa-survey ba kayo or nag-visit? Sa amin kasi, sa Department of Health, nakasurvey na every barangay. Pag tinanong mo mga midwife sa barangay nila, ilan ang area mo na, saan ang area mo maraming malnourished, alam na nila, ipinput yan. Kasi we are doing yearly OPT, yung operational timbang, na lahat ng bata 0 to 5, kasi nakaka-focus kami sa 0 to 5. Ang 6 sa DEX na kasi yan, ma'am. So, 0 to 5 yan talaga ang nakapokus na ages. 6 years old, punta na sa grade 1 na sila, sa Department of Health na sila, Department of Education na sila. Pero ang focus namin sa health, 0 to 5. 0 to 5. So, yun yung ang mga inalagaan. Yun talaga ang pinopokus na bata. So kaya pala, sinabi mo kaninang mas madali dahil mag-coordinate din pala kayo sa mga local government. Tinitingnan ninyo, sino ba dito ang so that's why madali na lang sa plan. Sa women's ministries, kung saan kayo pwede mag-feeding. Akala ko, parang mamasyal mo na kayo. May datas kasi. So that's why madali lang sa para kasi yung may purpose mo, effective naman. Mag-feeding ka doon sa mga healthy babies, di useless. Sa mga malnourished. Sa mga malnourished. Sa data naman. So ano naman yung mga, sa tinatagal-tagal niyo nang nagkaroon ng ano naman yung mga response? Parang nakaka-encourage na mga response ng mga parang parents. Masaya ka. Kasi kung sa isang barangay, wala naman nagkakasakit na mga bata dyan, when it comes to epidemic, free sila. Kasi pagka poly-immunize naman sila sa measles, saka very rare naman yung nagkakaroon sila ng measles. Ang problema lang yung mga transferee, yung para from sa ibang nagpumunta dyan sa isang area, sa isang barangay. So, para sila ang carrier. Pero ang isa lang na dyan, pagka you're doing your work, yung nag-house to house ka, nakikita yung mga sakit-sakit na yung sabi nga nila na yung early detection is better than cure. So, pero kami ngayon, the time na nasa health pa ako, pag ulan na, aware na kami na ang mga kaso dyan, dengue, malaria. Parang naka-prepare na kayo? Naka-prepared na kami niyan. So, kami sa barangay, ako mga midwife, so utusan ko na ng BSW ko, halika na, maglinis na tayo, mag-house na, yung mga nakataob dyan, mga ganun, ma'am, aware na kami. So, pala, akala ko parang sundalo kayo, may darating na, ganun pala sa health. Parang prepared, may data na. Ngayon ko lang alam, may data na, tapos, ma-identify nyo sa isang lugar kung ano ang common dyan. So, ang common dyan ay lagnat, or ang common dyan ay, usually, pag tag-ulan, dengue talaga. Dengue, yun nga. May program na kami dyan. So, may parang, hindi pa dumating yung dengue season, meron na kayong pamaraan kung paano ninyo gawa ng paraan. So, mas maganda siguro na naging kayo sa Vice President sa Federation is that meron na kayong connection pala. Meron ka talaga kayong connection sa local government na pag meron kayong mga programs ay pwede niyong i-coordinate. Saka mas madali na lang pala sa women's. So yun pala ang blessings din na masasabing kayo sa finance. So napakagandang mga experience sa aking ngayon na yung ipagpasalamat mo 37 years walang nangyari. So ano po ang ibigay niyong encouragement sa mga kapwa natin kababaihan ngayon na nanonood sa atin? Ano yung encouragement ninyo sa kanila? Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So yun yung talaga ang favorite na text ko sa journey ko ng buhay ko. 37 years na tinulungan ako ng Panginoon.
So, lagi lang nagtiwala sa... Oo, ang importante yung tiwala natin sa Panginoon habang nabubuhay pa tayo. So, yun yung nino sa ano. So, ano may advice niya sa mga family ng mga midwives na or nasa health sa mga health ministry work na parang hindi laging nasa family dahil may tawag ng trabaho. Yes, ma'am. Ano pong may advice na sa kanila? Masasabi ko lang, maging patient tayo sa anumang bagay, sa pasyente man, sa family man. At saka importante sa mga pagsubok sa buhay, dapat mapaglabanan natin. Wala naman tayong hope or pangarap sa buhay, pag-asa sa buhay, kundi ang sabi ng Panginoon sa atin na promise na everlasting life. So, habang nabubuhay tayo, let's remain faithful to the Lord. And then remain faithful to the Lord at the same time remain faithful. Yes, remain faithful to the Lord, to our God. So, maraming salamat, Sister Jen. Marami kaming natutunan. So, ngayong araw na ito, natunghayan natin kung paano ang plano ng Panginoon sa buhay ng ating panauhin na si Sister Jen. Kung minsan, hindi natin maunawaan, bakit nandito ako sa work na ito, na hindi ko naman ito pinaplano. Ngunit, tanong mang kaparaanan ay sa pagsilang pa lang ay meron ng talent, skills at saka angking talino na binigay sa atin ng Panginoon. Saka kung tatawagan tayo niya, it's as just respond. May quotation nagsasabing, when God calls, He enables. So thank you so much, Sister Jen, sa pagkakataong inyong ipinagkaloob sa atin na kami po ay nagkaroon ng mga magandang insights, na lalo na yung gusto ko doon yung sinasabing, as midwife, responsibility ko ang buhay ng aking pasyente sa ina at saka sa sanggol. So, sa ating pagtatapos ay tayo po ay mag-pray, Sister Jen. Manguna po kayo sa panalangin. Naman namin mapangyarihan sa oras na ito pa. Salamat. Bigyan kayong pagkataon upang maibahagi aming mga talento naman sa mga taong makasama namin sa makababaihan sa Women's Ministry. Sana, Panginoon, na maging masipag pa kami, Panginoon, sa inyong sa akong gawain pa. Gamitin niyo kami, Panginoon, para sa iyong katawaran niyo kay Panginoon. Sana mga tawang kasama. Pray. Amen. Mga kaibigan at mga minamahal nating mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa buong oras. Huwag po natin kalimutan every 10 to 11 a.m. sa araw ng Martes na i-invite natin ang ating mga kaibigan kasama sa opisina na manunood dito sa ating programang hatid sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Tayo po ay napapanood sa GSAT Channel 37 at YouTube live stream at saka naka-cross-post din po tayo sa iba't ibang misyon. Tayo rin po ay napapakinggan sa AWR at pwede kayong tumawag or mag-text sa numerong makikita sa screen. Mga kapatid, muli, ito po ang ating programang naglalayong matulungan ang mga kababaihan na harapin ang mga hamon sa buhay with grace and confidence. Ito po ang programang Women in Good Shape. Are worth seeking. Our love beyond measure. She brings the best in